hatid sundo pa rin sa school, ginagampanan pa rin ang bilang isang natural na tao sapagkat wala naman pong katulong, wala pong gumaganap at walang maaaring alipinin na kapwa nila lang, kundi katawan lamang. Diyan ko po napatunayan na ang tatag ng Diyos na ibinahagi sa aking katawan ay nagagamit ko po araw-araw. At hindi po ito mapapasubalian sapagkat ang katatagan na yan may sangkap. Ang tibay may sangkap, ang paninindigan may sangkap. Bakit? Bakit pinanghahawakan ng katagang ito na manahan sa puso mo? Dahil sa mga aral ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kapag hindi ako magiging matatag, matibay at walang paninindigan, hindi ko makakamtan ng pangako ng Diyos. Amen? Ganon din po kayo. Pinahihintulutan, sabi nga ni Mami Beth, hindi maaring gamitin yung salitang pahintulot. Sadyang nagaganap sa bawat isa na magkaroon ng karamdaman upang makita natin at madama natin sa puso natin na may Diyos na magbibigay ng kagalingan. Amen po ba yon? Pinahihintulutan din niya ay nagaganap din po sa bawat tao na mawalan para bigyan naman tayo ng ating Panginoon. Nagaganap din na tayo mabigo para ipagtagumpay tayo ng ating Panginoon. At nagaganap din na magkasakit hindi dahil gusto ng Diyos, kundi dahil gusto nating mga tao. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Tama po ba, Mami Beth? Sapagkat ang pagkakasakit, kalabisan po yung paggamit sa katawan niyan. Amen? Naniniwala po ba kayo? Ako naniniwala po ako. Kaya, sa bawat pagninilay po ng mga binahaginan ng Espiritu, masusuri mo kung paano yung gustong ipahiwatig ng Diyos sa'yo. Ang katawan pala ng tao, upang manatiling matatag, matibay at may paninindigan, kailangang gamitin mo ito ng ayon lamang sa kanyang kalooban. Buhay po ba ang Diyos? Kapag lumabis, sigurado aawasin. Kapag kulang, kanyang dadagdagan. Ngunit, kung ikaw nang may gusto, hindi yun gusto ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat ang tao walang pagpigil. Walang pampigil. Hanggat nararamdaman sa katawan na kaya nila, sisigin at sisigiyan. Yan ako bilang tao. At nakita ko po, sa kabila ng kalabisan ng paggamit ko sa aking katawan, hindi pa rin po ako pinabayaan ng ating Panginoon. Amen po ba yun? At ito po muli nakatindig sa inyong harapan upang ihayag sa inyo na ang katatagan, tibay at paninindigan ay magkasama na maibibigay ng Diyos. Amen po ba yun? At itong katagang ito ay magagamit natin sa pang-araw-araw nating buhay. Hindi lang ito masusuri ng tao kapag may sakit siya. Hindi lang masusuri ng tao kapag may wala siyang salapi. Hindi lang masusuri ng tao kung kulang siya sa lahat ng bagay. Kundi bawat araw, minuto, segundo ng ating buhay, kailangan patuloy nating kamtin sa ating puso na matatag tayo, matibay tayo, at may paninindigan tayo dahil sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, purihin, dakilain ng ating Panginoon sapagkat natutunan po namin sa dakong ito sa pamamagitan ng mga aral gamit ang katauhan ng ating mahal na Apo Kunching kung paanong nilalayon ay hasik ang mga mabubuting aral upang kumintal sa isip at puso ng bawat isa na siyang magiging kaparaanan ng Diyos at paraan niya upang mapanghawakan natin na may Diyos na buhay na hindi man natin nakikita ngunit gumagawa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Kaya lang, minsan po, dahil sa ating pag-aalinlangan, nawawala po yung tibay, nawawala din po yung tatag, nawawala din po yung paninindigan dahil nag-aalinlangan tayo doon sa ating pinaniniwalaan. Amen po ba yun? Huwag po natin itong gagawin. Maaari kang mag-alinlangan sa kapwa mo. Natural lang yun, sapagkat tao, sabi nga. Maging sa akin, maaari kayong mag-alinlangan. Ngunit sa Diyos, na hindi natin nakikita, na nagpahiram ng buhay natin, huwag natin siyang pag-alinlanganan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kailangan matatag, matibay, may paninindigan ang pananampalataya natin sa Diyos, sapagkat mayroon na siyang patotoo na nasa ating katawan. Ano yun? Yung buhay natin. Amen? Ang buhay natin, hindi natin binili. Ang buhay natin, hindi binigay ng kapwa natin. Kundi ang may-ari niyan, ay ang tunay na gumawa. Amen po ba yun? Kaya kung ang pananampalataya ay may pagtitibay, katatagan, at paninindigan, ang Diyos ay nagagalak. Amen po ba yun? Mga kapatid, sa katotohanan lang, mahirap maglingkod. Sasambitin ko po sa inyo. Kaya ngayon, sabi nila, kapag naglingkod ka na sa ating Panginoon,
Susod, dapi-dapiton, sagusagunson ang mga pagdalisay. Bakit? Totoo po yun. Ngunit hindi ito katanungan. Sadya nga pong pinagaganap at nagaganap sa bawat isa na ito'y kamtin upang patutuhanan ng Ama na wala tayong laban bilang tao. Kaya lang tayo nakakalaban at nagiging matatag, may panindigan at matibay dahil totoong may Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige po, sino ba ang nagtataas ng kamay na may matatag na tao? Wala. Nakita niyo po, yung akala natin minsan na matatag. Akala na natin na matatag, ha? Kapag sila nagka-problema, sobrang iyak nila. Amen? Sapagkat hindi sila sanay na nabibigo. Ngunit, ang mga sanay na nabibigo, may magka-problema sila, natatawa pa sila. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun po ang aking nasusuri dyan. Sapagkat, ang buhay po pala, akala ko noon, kapag ikaw ay nabigo at hindi ka nagtagumpay, walang Diyos. Akala ko noon, kapag ikaw ay hindi mo nakamtan ang mga bagay-bagay na gusto mo, walang Diyos. Hindi po pala. Habang ikaw pala'y nasasaktan at sinasaktan ng kapwa mo at may nagaganap sa iyong kaiba sa kapwa mo, yun pala ang patutuon na may Diyos. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, alam mo, hindi mo yun kaya bilang ikaw. Amen? Nakukuha niyo po ba yung ginais ko pong ipaabot sa inyo? Doon po pumapasok kung paanong tumutupad ang Diyos sa buhay mo. Upang patutuhanan niya sa tuwina sa iyo, anak, walang makakakaya sa akin. Sapagkat sino mang tao na wala ako, hindi nila kaya. Kaya kapag ang Diyos ay nasa puso mo, lahat kaya mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya kapag kaya mo, mayroon ka ng tatag, may tibay ka na, may paninindigan ka, sapagkat alam mo may Diyos. Mga kapatid, yan po yung iniiwan ko sa inyo. Manatili po tayong solido doon sa tibay, tatag at paninindigan na may Diyos. Amen? Ang tao, kapag ang tao ang ginos mo, mamamatay yan. Amen? Gusto ko lang po iulat ito sa inyo. Huwag niyo po itong gagawin. Huwag niyo pong Diyosin ang tao. Maging ang pera, huwag niyo ring Diyosin. Kung anong meron kayo, maging ang titulo niyo, huwag niyo Diyosin. Sapagkat lahat yan may hangganan. Lahat yan pahiram. Amen? Subalit, kung ang Diyos po nyo ay ang totoong Diyos na nagpahiram ng buhay nyo, huwag kayong mag-alinlangan. Buhay po bang Diyos? Sabi nila, kakapit ako sa ganito kasi mayaman siya. Sabi nila, kakapit ako sa ganito kasi matibay siya. Kakapit ako sa ganito kasi may paninindigan siya. Huwag ka. Iiwanan ka rin yan sa takdang panahon. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Subalit ang ating Panginoon, sabihin mo man sa Kanya, ayaw ko sa'yo, gusto ka niya. Sabihin mo man sa Kanya, nagsasawa na ako sa'yo, gusto pa rin kita, anak. Kaya ang paninindigan ng Diyos para mahalin tayo, hindi yun namamatay. Kaya yun po ang ikintal po natin sa ating puso. At sa pagkakataong ito, sa bawat nagaganap sa mga lingkod ng Diyos, lalo ko pong napatutuhanan na iba siya sa tao. Kahit sinasabi ng tao na kilala ko ang Diyos, iba pa rin ang Diyos sa tao. Amen po ba yun? Hindi ko po sinasaklaw ang inyong mga damdamin, ngunit mithiin po nating lumalim pa para makilala natin lubos kung sino ang Diyos, kung ano ang Diyos, at kung ano yung gusto niya. Tama po yung sabi ni Mami Beth, ang Diyos ay mapagmahal, hindi siya magbibigay na ikasasakit mo. Tama yung sabi niya na ang Diyos ay tunay na mapagmahal, kaya ka inakay dahil ayaw niyang maligaw ka at masaktan ka ng kapwa mo. Tama siya. At yun po yung aking nasuri din. Na ang tao, kahit sino mang tao, nakakakilala sa Diyos, hindi maaaring manakot sa salita. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Hindi po. Sapagkat manakot man ang tao, sa sasabihin ng kapwa-tao, may Diyos pa rin natitimbang kung sino ang tama at mali. Amen? Kaya mga kapatid, halina po kayo. Panindigan natin ang Diyos. Magtibay tayo sa Diyos. Maging matatag tayo sa Diyos. Sapagkat ang kanyang pagmamahal ay walang kondisyon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya ito po, nakatindig pa rin sa harapan nyo. Subalit, huwag po kayong masasaktan. Bilang isang lingkod, hindi ko po minimithi na mapagtagumpayan ng tao. Hindi ko rin minimithi na mapagtagumpayan ng lubos ang Diyos. Kundi ang minimithi ko lang, maging tapat sa Diyos. Amen po ba yun? Yun po ang tatag ko ngayon. Tatag, tibay, paninindigan, na nagsusumakit na maging tapat sa Diyos. Wala nang iba. Sapagkat,
Kung sa tao ko po ipapantay ang pagiging matatag ko para sa Diyos, wala akong aasahan sa tao. Amen? Huwag po tayong masasaktan. Kailangan ilagay po natin yun sa puso natin. Alam natin, kilala natin ang ating mga sarili kung sino tayo noon at kung ano tayo ngayon na tayo inakay ng Ama. Ang ating Panginoon, sabi ng sinambit kanina na nagbahagi, mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. At mahalin mo ang kapwa mo gaya ng iyong sarili. Hindi niya pinagpantay yung dalawa, nauna pa rin siya. Kaya ibig sabihin, mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat, ipangalawa mo lang ang kapwa mo. Ngunit, hindi rin niya sinabi na mahalin mo ang Diyos at Diyosin mo ang kapwa mo na pantay sa Kanya. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Kaya wag po kayong magkakamali. Wag nating Diyosin ang tao. Ang Diyosin natin ay yung hindi natin nakikita na nagbibigay sa Kanya, sa atin ng mabuti. Amen po ba yun? Ang Diyosin natin ay yung nagpahiram ng buhay natin na araw-araw ay nangangalaga sa atin. Nagbibigay ng hininga, nagbibigay ng lahat ng bagay, bumubuhay sa lahat ng pag-aari ng tao na hindi pinahiram lang. Kaya yun po, yung sa aking pagbabalik, yun po yung nais ko po ipabot sa inyo. Sapagkat, nasuri ko po mula sa simula, ang tao hindi nakakalasa. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Huwag po kayong magagalit. Alam ko po na mayroon din kayong mga karanasan na mga minamahal ninyo at tunay niyong minamahal na minsan ay may tanong kayo, bakit sila ganon? Bakit nila nagagawa yung ganito? Samantalang kilala naman nila ang Diyos. At doon pinatutumbok ng Diyos na walang makapapantay sa pagmamahal ng Diyos. Kaya kung ikaw ay binuksan at inakay ng Diyos na maging Kanya, manatili ka lang sa Kanya. Amen? At huwag ka nang magmahal pa ng iba. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yan? Pwede mong mahalin ang kapwa mo, gaya ng sarili mo, subalit huwag mong ipatalo si God. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Masarap maglingkod, nakakatawa. Sabi ko nga, sa salitang tao, ito po'y totoo. Ang maglingkod sa Diyos is pakapala ng mukha. Amen? Isipin mo, bakit nga hindi? Naglilingkod ka ng totoo, walang naniniwala sa'yo. Mas nauuna pa na ikaw iusgahan, samantalang ikaw nakakilala sa sarili mo. Mas nauuna pa silang bahaginan ka na hindi yan totoo, pero alam mo sa sarili mo, totoo ka. Yun ang nakakatawa. Amen po ba yun? Kaya nasuri ko, sa loob ng 3 araw na ako'y wala, doon ko po talaga, sinambit niya talaga, hindi ito demonyo eh. Sabi niya, anak, yan ang patotoo, na ang paglilingkod sa akin, sa salitang tao, ay pakapala ng mukha. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo, bakit nga? Isipin mo, isinusuka ka na ng kapwa mo, pero andito ka pa rin. Amen? Yan po. Hinuhusgahan ka ng kapwa mo, na inuunahan pa yung sarili mo na hindi ka naman niya kilala. Kaya yun ang naganap sa ating Panginoon. Ngunit bakit nakakausad? Dahil sa tatag, sa tibay at paninindigan na ang Diyos ang tinanggap. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kung tao lang, naku, hindi na tayo magkikita-kita. Kung tao lang, hindi na tayo magkikita-kita. Totoo po yun, sapagkat walang iiwanan ang tao sa puso mo na mabuti kapag wala ang Diyos. Ang gawa na, kilala natin ang ating mga sarili, may mga pride tayo, may mga naturalesa tayo, at kapag ito ang sumikal, kahit kilala mo ang Diyos, lalabas pa rin yung naturalesa mo bilang ikaw. Amen po ba yun? Subalit salamat sa Ama, sapagkat pinaliliwanag po yan ng Diyos. Amen po ba yun? Nagagalit po ba kayo sa akin? Huwag po kayong magalit. Ito po kasi yung isa sa mga pagdinilay na ipinahagi sa akin ng Ama na sadya nga pong siya lang ang titimbang. At walang taong binigyan ng karapatan para humatol at magparusa sa kapwa niya. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Yun po yung malinaw na tinuran niya. Wala. Kaya kung sino man ang hahatol, mananakot sa bawat kapwa niya at ang Diyos ang gamit, siya ang parurusahan. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nawa po, malinaw na po sa inyo, sapagkat ang ating Panginoon, mapanibughuin yan. Mapanibughuin ng ating Diyos. Ang gusto niya siya lang. Ayaw niya ng salawahan ka. Kapag sa Kanya ka, maging tapat ka. Manatili ka sa Kanya. Panindigan mo na sa Kanya ka lang. Ipaglaban mo na sa Kanya ka lang. Maging matatag ka na sa Kanya ka lang. At maging matibay ka na sa Kanya ka lang. Upang patuloy mong kamtin ang tuwid na daan at ang buhay na walang hanggan na inilalaan niya para sa iyo. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig. Nais ko lang po maging makatotohanan na sabi nga ng ating Panginoon, anak, hindi mo maaari akong ipahayag kung ito'y haka-haka lang ng isip mo.
Hindi mo maaari akong ipangalandakan kung wala ako sa puso mo. At hindi mo rin ako maaaring ihayag sa kanila sa katotohanan kung hindi nagaganap sa iyo. Kaya naihahayag ko ito sa inyo sapagat ito ang nagaganap sa mga lingkod ng Ama. Amen? Patuloy mang husgahan, patuloy mang laitin, patuloy mang pigain, hambing sa luya, mananatili pa rin nakatindig sapagat ang Diyos na aming pinaglilingkuran, kailanman ay walang kulang sa aming mga buhay. Muli po, magandang umaga at maraming salamat. Salamat po, Mother, sa inyo pong magandang ibinahagi. Nawa po ay marami po tayong napulot na halimbawa at aral sa ating minamahal na Mother of the House. Amen po. Nakaka-overwhelm po yung kanya, nakakapuspos yung kanya pong mga pagbabahagi. Tama nga naman po. Sadya po talagang ang bawat naglilingkod sa Diyos ay mahirap po ang pinagdaraanan at dinaranas. Sadya po ang mga naglilingkod sa Diyos, talaga pong maraming pinakikibakahan. Amen? At yun po yung nagpapatatag po sa amin. Sa katotohanan lamang po mga minamahal na kapatid, di namin to gusto. Kailanman ay di namin po ito gugustuhin. Kasi lamang po mga minamahal na kapatid, katulad nyo may pangarap sa buhay. Katulad nyo may kailangan sa buhay. Subalit alang-alang sa pinadama po sa amin ng ating Panginoon, yun po yung naging katatagan para sa amin na harapin namin yung mahirap harapin. Amen? Yung pakibakahan namin, yung hindi namin kaya bilang tao, sapagkat dahil nga may katatagan na pinunlaan Diyos sa aming puso, hinaharap namin hindi sa ganang aming katauhan, kundi sa pamamagitan din po niya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nagbahagi at sa nag-alay po ng awitin. Ang lahat po ay inaanyayahan magsiluhod para po sa pangwakas na panalangin na pangungunahan po ni kapatid na Berhel. Magsiluhod po ang lahat. Aleluya, aleluya, aleluya. Sa pangalan ng kataas-taasang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka po ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka po ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka po ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo.
kayo pong lahat, sin pecado concebida, sin pecado concebida, sin pecado concebida. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, kami po ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. O Jesus, Hari ng awa, o minamahal at iginagalang nating Inang Birheng Santa Maria, Ama naming dakila at makapangyarihan, Diyos na walang hanggan at walang kapantay, ang aming mga papuring walang hanggan, pasasalamat na walang katapusan, pagbubunyi at pagpupugay na walang tugot kailanman, ay buong kapakumbabaang ibinabalik sa iyong banal at makapangyarihang pangalan. Papurit pasasalamat na walang hanggan, Diyos amang makapangyarihan, sa mga biyaya at pagpapalang sa amin ay iyong bigay. Sa biyaya ng buhay na sa amin patuloy mong pahiram, na may taglay na kalakasan na ikaw ang pinagmumulan. Salamat pong walang hanggan, Diyos amang makapangyarihan, sa araw na ito na sa amin iyong bigay. Gawain mong banal, muli ay mailunsad at maisakatuparan. Gabay mo't patnubay ay aming naramdaman. Salamat po sa mga anak mong mahal na tumugon sa iyong panawagan, upang sa dako mong tipanan ay tumungong tuwiran. Wala man ang katauhan ng iyong kinalugdan, subalit ang iyong kapangyarihan ay laganap na tuwiran. Rebulto mang minamasdan ang nasa aming harapan, Espiritu mong banal makakikilos makagagalaw, kaya't iyo pong pagharian ganap na basbasan, mga katauhang tumugon sa iyong panawagan. Abutin mo po na mapagpala mong kamay kanilang katauhan, bawat partes ng katawan na may karamdaman, haplusin mo pong tunay upang kagalingay kamtan, at ang karamdam at kaalipinan ay maparam na tuwiran. Bigyan mo po ng katatagan bawat may pinagdaraanan, sidlan mo po ng pagtitibay ang bawat nakikibakas sa buhay. Patuloy mo po kaming tulungan at ganap kaawaan, upang sa pinagdaraanan makalayang tuwiran. Sa aming paghayo, sa aming mga tahanan, kaligtasay igawad mong tunay hawiin ang daraanan, maluwalhating makasadsad sa aming mga tahanan, na may kaligtas at kagalakang tinataglay. Bawat salitang napakinggan na ikaw ang nagbigay, tumimong ganap sa kaisipan, manahan sa kalooban, matutunang isabuhay upang magsilbing gabay at patnubay sa pananalig at pananampalataya na ikaw ang Diyos na buhay. Muli amang mahal kami iyong gawaran, mula sa iyong luklukan bendisyon mo'y ibigay, upang bawat kahilingan ng anak mong minamahal ang may katapatan dinggin mo pong tuwiran. Ang lahat po ng ito'y aming panambitan, sa iyo Diyos amang mahal bilang kataas-taasan, sa pangalan ng anak mong banal, Hesukristong naturingan, sa liwanag at kapangyarihan ng Espiritu mong banal, sa pagmamahal at panambitan ng Inang Birheng minamahal, at sa pangalan ng iyong kinalugdan, Apo Conching naturingan, naway dinggin mong aming panambitan, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa pangalan ng kataas-taasang Diyos Ama,
Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat, mga minamahal na kapatid.